So ngayon po, mga kaabangers, ihanda po natin ang ating mga sarili, ihanda po natin ang ating ballpen, notebook, and Bible para masundan po natin ang ating pag-uusapan. Ang ating pong topic sa hapong ito ay delivered by God. No? Bakit kaya hindi delivered by LBC? Bakit kaya hindi delivered by ano pa ba? Tok Tok. Bakit sinabing delivered by God? Alam niyo pa mga kapatid, the world can do so much in our lives, pero ang totoong kalayaan at ang totoong sabihin nating kapanatagan sa ating mga puso, sabi sa Biblia, walang pwedeng magbigay niyan kundi ang ating Panginoong Hesus. No? Sabi po, kung nasaan ang banal na spirito, nandoon ang totoong kalayaan. That's it. No po? Nandoon ang totoong kalayaan. Praise God. Sa hapong ito, nais ko po munang ibahagi, no? Bago ko po ipakilala ang ating can I say, parang ano to parang mala Koreano, no? Na Pilipino. Natatawa si kapatid. Mala Koreano na Pilipino na talagang full of action ang kanyang buhay, no? Full of action, full of thriller, full of meron pang may mafia pang katulad na kasama sa kanya pong buhay. Ano po? Samahan niyo ako mga kapatid. Ano po? Dahil ang pag-usapan natin ngayon ay buhay na, alam niyo po yung buhay na natrap dahil merong nauna sa kanya na hindi niya kayang piliin ang kanyang ipamumuhay dahil bata pa siya. Ano po? Kaya mga kapatid, habang may oras pa, habang may time pa tayo, I'm encouraging everybody, try to share, try to tag, ang ating pong segment na ito, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. And I'm sure, God has already appointed this time, mga kapatid, to hear another wonderful testimony from a man of God na nag-umpisa. He started really a mess life, na hindi niya naman kayang piliin dahil yun ang binigay sa kanya ng kanyang ama. So samahan niyo po muna ako sa Galatians 5, 5:1. Ito yung sinabi ni Paul. Sabi dito, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. Ang dahilan kung bakit tayo pinalaya, kung bakit naging malaya, and do not entangled again with the yoke of bondage. Doon saan? Sa mga nang aalipin sa iyo. Ano yun? Mga kasalanan natin. Mga bagay na hindi naman natin. Sabi dito sa Tagalog, basahin ko po. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Praise the Lord. Mga kapatid, ito ang storyang matutunghayan natin ngayong hapon ito. Naging alipin man siya sa murang isip, sa murang edad. Habang ini-interview ko po ang kapatid nating ito, pakiramdam ko pwede na akong gumawa ng action movie. Ako ang direktor, ako na rin magsusulat ng istorya na ito. Grabe. 5 years old pa lang ay alipin na po siya sa ganitong buhay. 5 years old, mga kapatid. And tandaan natin, ito'y lumang buhay na. And I'm sure yung mga taong involved dito ay I believe na mga nagkapatawaran na po sila. So all we need to receive this afternoon is how our wonderful, enormous, mighty God ay pinalaya ang taong ito. Sabi nga po, sabi po sa 2 Timothy, basahin ko lamang po. Sa Tagalog ko na po babasahin. 2 Timothy 2:25.
na sa waying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, ibig sabihin yung mga nagte-trespass o gumagawa ng kasalanan. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. May gagamitin at gagamitin ng ating Panginoon upang sa iyong panahon na po ikaw ay i-appoint, ikaw ay ilalagay sa isang sitwasyon na kung saan ang puso mo'y handang makinig. At doon mo makikita ang kahinahunan upang ikay makinig. No, sabi nga po dito, kaamuan. Pag sinabing kaamuan, ito yung ikaw ay gentle na, no? Ikaw ay merong in a spark. Maaring ikaw ay napaka aggressive mong tao, pero one day, there will be an opening in your heart. At diyan papasok ang Panginoon. Diyan papasok ang salita ng Panginoon. At sabi dito, baka sakaling, mga kaabangers, pakinggan niyo po. Kasi lahat naman po tayo, especially yung mga nananampalataya at naglilingkod na sa Panginoon. We all, we love, and we desire to share the Word of God. Amen? Gustong-gusto nating maihayag ang salita ng Panginoon. Pero tandaan niyo po, hindi po tayo ang nagko-convict sa mga taong ito, pero tayo ang naghahayag ng salita ng ating Panginoon. And what we want and what we pray is that when we release the Word of God, yung tiny opening in the heart of these people really penetrate their heart. And that's the working of the Holy Spirit. And I believe this is also what happened to our guest. Ito ang nangyari sa guest natin sa hapong ito. Yung tiny opening na yun, pumasok ang banal na Espiritu. Hallelujah. So, handa na po ba tayo mga kapatid? Are we ready? Let's all welcome mga kapatid. No? Let's all welcome from Tondo, Manila, Brother Emmat Galindo. Brother Emmat, welcome to Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Wow. Ilan taong ka na ngayon, Brother Emmat? 30 na po ako. Sige, pakibati mo nga ang iyong mga ka-church, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Binabati ko yung mga, actually, di ko naman kaklose yung mga yan. Yung mga nagko-comment yan, hindi ko kaklose yan. Hindi, pero po, masaya po ako na nandito sila lahat. Mahal ko po yung mga yan. Nakwento ko po sa inyo na nawalan po ako ng, pamilya, pero ito pong naging pamilya ko ang church. Sila po. At masaya po ako dun. Amen. Praise God. Praise God. So mga kabangers, nakita nyo naman ang ating, pwede mo ba kaming bigyan ng background sa iyong pamilya, kapatid? Bakit ikaw ay mukhang Koreanong Pilipino? Hindi ko rin po. Baka akala nyo lang po yun, maganda lang po siguro yung cellphone. Okay. So, mga kaabangers, no, let's all get ready and mag-focus tayo sa hapong ito. Kuya Emmat, sige, simulan na natin. I believe marami nang gustong makarinig, Talaga nag-uunahan po sila dito sa ating comment box. Amen. Sige nga po. Kung tayo po ay ready ng lahat, sabihin po natin, I am delivered by God. Sige po, i-declare po natin dyan. I am delivered by God in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Claim it, declare it to your life. Mga kapatid, samantalahin natin ang hapong to. Huwag nating hayaan, Panginoon. Huwag nating hayaan, mga kapatid, no, na ang presensya ng Panginoon na hindi talaga tayo ma-commune, ma-experience in this afternoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. No? So ngayon, mga kapatid, sige po, sabihin natin, I am delivered by God. I am delivered by God. Ito ang ating title. No? Bakit nga ba? I am delivered by God. Praise God. Sige po, Kuya Emmat, bigyan mo kami ng background sa iyong parents, mother, father. What really happened to your life? Yung early life mo. Background ng kapatid. Bali po ang tatay ko, meron po munang 2 anak sa nauna niyang asawa, which is 2 babae, mga ate namin. At hindi rin naman po namin nakasama yon.
And then yung mama ko po, may isa siyang anak bago kami. Opo. At masipag po sila, magaling sila. At after noon na kami ng magkapatid, which is joke lang po yung latak, pero yun na po yun, kaming dalawa na po yun. Mhm. At masaya naman po kami magkapatid. And sa murang edad, yung mama po namin, nanay namin, iniwan po kami. At noon punong-puno ng pagsisisi ang puso ko. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, masama loob ko sa nanay ko ng napakahabang panahon. Pero nung nakakilala ko sa Panginoon, naiintindihan ko na may mga bagay talaga na Mhm. nagiging desisyon ng mga tao na hindi maganda, lalo na kapag wala sa Panginoon. So, napatawad namin magkapatid yung nanay namin. At ayun po, tatay ko Yung po patay na. yung pong kabataan niyo, yung pong nung kayo'y bata, how do you live your life nung pong bata kayo? Ayun po. Bali po ako po namulat sa mundo na to ng siguro 4 na taong gulang. Pagmulat ko actually sa mundong to, basta nakita ko ginugulpi tatay ko ginugulpi ng mga pulis Oh, Mulat ako oh, Pagbalik niya, nakabalik din siya, hindi ko po alam kung gaano katagal na panahon yun. Pero pagbalik niya, ako po may isip na ako gawa nga ng mahirap ang buhay. opo. At pagkatapos sa Saan murang po edad, kayo lumaki? Kuya Emma, opo, saan sa kayo Tondo lumaki? po, sa Tondo po. Saan po sa Tondo? Sa Gagalangin Tondo po. Sa Mga Gagalang. ka-abangers, magagalang ang tao dyan. Amen. Galing. Sige po. Ama. Sige po. Ikwento niyo po yung pong yung pong how do you live your life nung nawala po si nanay niyo po tapos si tatay tapos kayong dalawang magkapatid. How do you live your life po? Ganito po. Sa totoo lang po, hindi ko po nakikita yung sarili ko na, ito po, tatayo sa ganito, makikipag-usap tungkol sa Panginoon dahil 5 taon pa lang po ako. Talagang delivery boy na po agad ang unang-unang trabaho ko Taga-deliver ako ng tatay ko ng droga Sa murang edad, natuto na rin po akong makita kung paano kumilos tsaka mag-isip yung mga tao sa paligid ko. Gawa nga na, ang dala-dala ko po, daan-daang libo Dala-dala ko, bulto-bulto rin na droga. So natuto po akong, alam niyo yun, maging At maingat. 5 years po? Opo, 5 5 taon, years 5 old? taon. Kapatid? Opo, 5 taon ako. Lumilipas ang panahon, nagkakapera po ako ng madami. Gawa nga ng, syempre, parte na po ako ng sindikato. I mean, alam ko po ang kalakaran sa sindikato. Do hindi ko po nagmamalaki, Kapatid, wala tayong sasabihin pangalan na kapatid. Wala tayong sasabihin wala pong pangalan. Okay. Okay po. Lumipas ang panahon, ang tatay ko po nakulong ulit. Hindi ko po maalala kung 10 ako, 11 or 12, pero pagdating ng panahon na yon, dalawa na lang po kami magkapatid yung natira. Nawalan kami ng kuryente, nawalan kami ng tubig. Dumating sa point, tulad po ng sabi ko sa inyo kanina, ang naging pamilya namin magkapatid, lamok na lang talaga Alam niyo yun, lamok na lang Bakit So, syempre po? kasi po, sila po yung kasama namin Sa higaan. Opo. Nasaan Tapos, ang nanay mo nito, kapatid? Nasaan po si nanay ngayon? Nang time na yan. ngayon pong time na to, siguro po nasa Pampanga. Hindi po. Opo, Hindi ko po alam Hindi ko po alam. So nasaan si tatay mo nung kayo ay sabi mo kayo na lang dalawa at ang mga lamok ang magkakamag-anak? Nakakulong. Oh, okay. Sa anong dahilan po? Droga po. Talaga ang no. Amen. Mag-iingat talaga tayo po sa mga natin, sa mga decisions talaga natin. Mga magulang, no? Mga magulang, attention. Okay. Kung nais natin talagang maiayos ang ating buhay ng mga anak natin, talagang tayo muna ang magpaayos talaga. Ay, sige po. Kuya Emma, sige po, tuloy niyo po. Ngayon po, nung panahon na yon, sa totoo lang po, sabi ko nga sa inyo, wala po kaming electric pan magkapatid. Naranasan namin hindi kumain ng 3 araw. At naranasan ko rin mamalimos. Naranasan ko lumugar sa tama kahit papaano. Namamalimos po ako sa Jollibee. Yung mga tira-tira nila doon binibigay sa akin. Tapos iuwi ko sa kapatid ko. Tapos, basura ng Jollibee na itim na plastic, kinakalkal ko po yun. Yun po ang nagiging mga pagkain namin. Pero, alam niyo yun, dahil nga, go with the flow sa Tondo, dahil magulo sa amin talaga May mga kaibigan akong nagnanakaw, may mga kaibigan akong, ang ganda ng tsinelas mo, saan galing yan? Na-jackpot ko lang yan.
So, natuto po ako magnakaw para lang mabuhay, kumapit sa patalim. At natuto akong sa tondo kasi, kapag hindi ka lumaban, maargabyado ka. Natuto po ako lumaban. Mhm. Dumating din po sa point na ito, sa totoo lang po ako, may mga iba na nagsasabi na ang barkada masamang impluensya. Pero alam niyo po, yung mga kaibigan ko, naging pamilya ko po sila eh. Sa totoo lang po, hindi ako natuto manigarilyo dahil sa kanila. Dahil pagka maninigarilyo ako, pinagsasabihan nila ako na, huwag ka na, kami na lang. Mm. Ito po, nung nang-hold up sila, babalik sila sa lugar namin, sa tambayan namin, magpapakain, magpapainom, bibili ng damit, libre kami. Deep inside, gusto ko din na may gawin. Mm. Pero para sa kanila, wag ka na, kami na lang. Ilang taon po kayo niyan, Kuya Eman? 14 po, 14. Tanong ko po, nakapag-aral po ba kayo ng elementarya hanggang high school? Nakapag-aral po ako hanggang grade 3 lang. Mm. Hanggang Hanggang, grade 3. opo. Ano pong nangyari? Bakit po hindi kayo nakapagpatuloy ng pag-aaral? Kasi po, pagka po, for example, pag-aaralin po kami ng tatay ko, makukulong po siya. Ah, mm. Well, tigil po ang pag-aaral talaga. Pero gusto po namin mag-aaral magkapatid nung panahon na yun. Kasi po lagi kami may top magkapatid eh. Lagi po kami may top. Um, Kuya Emma, wala ba kayong sabihin natin na malapit na kamag-anak, na kapitbahay nyo, o lolo't lola, ganun ba? Na pwedeng tumingin sa inyo nung mga panahon na yan, no? Na kayo ay bata. Alam niyo po, magulo po kasi yung pamilya namin dahil gawa nga na yung tatay ko, 10 yung kapatid niya, tas kalahati sa kanila nagdodroga. Lahat po sila nagugulangan. Nagugulangan po sila pare-pareho. Kaya magkakaaway po sila. Kaya kami, wala pong tumitingin sa amin ng panahon na yun. Nakakaano, no? Mga kaabangers, no? Alam mo yung, for easy illustration, ano? Alam mo po yung mga naiwang kuting sa gitna ng daan na bumabagyo na walang nag-aalaga. Parang ganun ang buhay nila, no? No? Sabi nga tuloy ni Kuya Jovencio Aguilar, no po, from Australia to, kapatid na Emma, no? Naiyak naman ako sa buhay mo, bro. No? Ito po isa sa mga naging guest din po natin, no? Sa DLS, no po. Sabi ni Pastor Mark from Lipa, no po, grabe, simula pa lang challenge na. Oo nga po. Pwede bang may alternative na interviewer dito? Mabigat masyado eh. Umpisa pa lang eh, ngat-ngata na eh. Ah, Sabi po ni Sister Angie Campoy, laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya mag-ingat po talaga tayo mga magulang. Ano po? Sabi po ni Sister Rose Socias, aray ko po, ang liit-liit, drug na dala-dala. Mga kaabangers, mga kadeles, tingnan po nating maigi. Ano po? And let's thank the Lord na yung naririnig po natin ay hindi natin kailangan sapitin para makakilala sa Panginoon. Ano po? Pero grabe ang ginawa ng Panginoon. Sige po. Sabi po ni Pew Pursuing Christ Laksina. Pasample po muna sa guest nyo, pampaalis ka ba? Ano po kaya yon? No? Sino po? Kakanta? Hindi ko po kilala yun. Pursuing Christ. O Pure po yan, pure. Pure. Pursuing Christ Laksina. Ha? No? Sample daw po, sample. Ano po kaya kakanta? Hindi ko po Christina alam yan. Alamar. Hindi ko po alam sa mga yan. Mga kaano nyo po ba to? Batang Tondo. No po. Sabi po ni Celine Ann Malonzo. No po. Good afternoon po. Watching from Angeles City, Pampanga. CSB Angeles. Wow, welcome po, ma'am, kapatid na Cecil. Ano po? Sister Cecil. Hallelujah. Manuela Gonzalez, I am delivered by the Lord. Ano po? Milchizedek Zerna. Ano po? Salamat po, marami siyang tinatag. Ano po? Welcome po kayo sa ating pong daily life sharing. Ano po? Sige po, Kuya Emma, no? Hinga tayo ng konti. Yung pag-deliver mo ng drugs nung time, nung ikay bata pa, no? Mga abangers, take note 5 years old.
Opo. 5 years old. Anong pakiramdam mo bilang bata na nagde-deliver ng droga? Alam mo bang mali 'to? Nung una po nag-e-enjoy ako kasi nga nagkakapera ako eh. Okey. Tsaka po yung mga malalaking sindikato at hindi ko na lang po papangalanan dahil talaga pong matunog ang mga pangalan nito hanggang ngayon. Talagang nandun yung hanga nila sa akin dahil ako lang daw yung ganung bata. Hmm. At habang tumatagal, naranasan ko po sa loob ng kuhanan ng droga na maihi sa shirt nung bata ako dahil naranasan ko pong pasukin sila ng mga pulis eh. Hmm. Sabi po sa inyo, pagpasok nyo ng gate, yung gate sobrang kapal, tapos yung iskinita isang tao lang, may isa pang gate na makapal. Hmm. Pagpasok mo sa gate na yon, lalakad ka pa ulit ng malayo, may gate po ulit na sobrang kapal. Hmm. Pagpasok nyo sa gate na yun, meron naman isang napakalaking kahoy na pintuan na sobrang laki, na sobrang kapal. So nagkakabalyahan, nagkakawasakan, naihipo ako sa shirt noon, doon ko naintindihan na hindi pala to tama. Mali pala to. Ayan, may realization 'no? May Mhm. realization. Pero dahil naman po dun, lalo akong nag-ingat. I mean, lalo akong naging bukas isip sa mga ganong bagay na wala akong pagtitiwalaan dito kahit isa. Hmm. Habang lumilipas po yung panahon na yun. Ang kapatid Pero, po nung panahon yung na ito, Kuya Emat, yung kapatid niyo pong panganay po ba o bunso sa inyo? bunso po. Hmm. Okey. Yung kapatid ko po kasi, paborito ng tatay ko yun. Tapos siguro po, ngayon ko po na-realize na bilang tatay po, nakikita niya kung ano yung takbo ng isip ko sa takbo ng isip ng kapatid ko eh. Mhm. Yung takbo ng isip ng kapatid ko yun, parang ano pa eh, batang-bata pa eh. Sabi Innocent. nga ng kapatid sabi nga po ng kapatid ko nung isang araw, "Kuya, yung ugali mo namana mo kay papa eh. Ako yung ugali ko kay mama eh." Yung tatay ko po kasi maabilidad, talagang alisto, madiskarte. Mm. So, ayun po, kaya tsaka yung kapatid ko po kasi kaya paborito ng tatay ko yun, 7 buwan pa lang po sa tiyan, tinadyakan ng tatay ko yung mama ko. Oh. So So, parang pagkapanganak sa kapatid ko, nawalan na ng matres nanay ko. Ay, yung nanay ko po, hindi na po nagkaanak yun hanggang ngayon. Hindi na po nagkaanak. so nai-imagine niyo po mga ka-abangers na po, yung family life na pinanggalingan ni Kuya Emat, opo. Ah, gusto ko pong marinig yung ano, Kuya Emat, yung kinukuwento mo na yung dingding niyo tapos walang hangin tapos binubutasan niyo. Yung sa Opo, inyong magkakapatid, yung sa inyong magkapatid na kuwento. opo. Kasi po yung dingding namin, may isang pamilya din po doon, which is kapatid po ng tatay ko yun, pero wala pong pakialam. I mean, hindi naman po sa walang pakialam, pero magkakaaway po kasi talaga sila noon. Hmm. So parang ang kanila, ngayon bumagsak na kayo, bahala kayo sa buhay nyo, ganun eh. Hmm. So ang ginawa ko po, binutas ko po yung dingding namin ng mga ganyan lang pong kalaking na bilog at pagkatapos ididikit ko lang po yung balat ko doon. Siyempre po, nagiginhawaan na ako nun sa hangin eh. Grabe naman. I mean yung butas na maliit na yun, Opo. Minsan po, pag gusto namin manood magkapatid, sumisilip kami ng dalawa doon. Makanood lang kami ng TV. Grabe. Ang isa po na nagtulak sa akin para magnakaw noon ay nung nagsalita yung kapatid ko na, "Kuya, bukas ako naman ang init eh." So ibig sabihin palit kayo ng puwesto, gano'n? Oo, kasi po araw-araw palit kami pero parang siya atat ng siya ulit, gusto niya siya ulit, Hmm. gano'n po. Ay gano'n. Ang galing ng samahan niyong magkapatid, ano? Kahit sa gitna ng ganiyang sitwasyon, na andun yung pagmamahalan, pag-aasikasuhan niyo, 'no? Tama 'yan 'no, mga ka-abangers, mga magkakapatid, ano po. I can relate to Kuya Emat, kasi ganyan din po kami nung kahit po kami ay may nag-aalaga sa amin noon, may time talaga na kayo-kayo lang, walang makikialam. Dun lalabas kung papaano niyo kayo magmamahalan magkakapatid at ngayon inaani po 'yan, ano po. Ngayon po, kamusta po yung kapatid niyo, Kuya Emat? Yung alin po, Yung kapatid niyo po? mabait po, mas mabait pa sa'kin. Sigurado po kayo? Ano po ba yan, biro po ba yan o totoo po? As in mabait po talaga siyang kapatid kasi po ako po, hindi ko naman po sa inaano. Ito pong mga nambubuli sa akin ngayon sa comment na yan, mga ka-church ko. Ngayon na lang po sila nakakabawi sa akin.
Okay, okay. Kasi po sa church lagi ko po sila binubuli lahat. Pero yung kapatid ko parang hindi po makabasag pinggan yun, mabait po talaga yun. Pogi Hmm. po yun, ayun po yung mas mukhang Koreano. Wow. Meron na rin po ba siyang ministry sa church, yung kapatid niyo? Ano pong pangalan ng kapatid niyo? Merrick po, Merrick. Mary. Wow. Okay, mga ano, no, mga rare ang pangalan niyo. Emat. May meaning po ba yung Emat? Hindi ko rin po alam eh, baka napagtripan lang ng tatay ko po yan. Okay. Sabi po ni Sister Sally Arisobal Montehermoso, tindi. Simula pa lang, naliliglig na kami sa testimonya mo, bro. Ano bang nakalagay? Amen. Ang dami dito. Clafton, Manila. Grabe. Dayan, America. Ayan. Ano po? Ano po ba ang inyong nakikita, mga kaabangers na po? We want to hear you out. Na po. Ano pong inyong gustong itanong? Ano pong nakikita nyo sa buhay ng ating guest sa hapong ito? Sige po, no? Magtalakayan po tayo dito. Sumama po kayo dito sa napakagandang talakayan na ito, no? Sabi po ni asan pa ba? Ayan. Ayan, sabi ni Dayan America, excited ako sa part ng story kung saan darating si Jesus sa life ni Pastor Eman. Mukhang ngayon po ba Kuya Emat, ano pong ministry ang hawak niyo po? Ako po, araw-araw po ako nag-share sa lansangan. Okay, praise God. And sa totoo lang po, araw-araw din pong I mean, hindi naman po araw-araw, pero nagpapagaling po ang Panginoong Jesus sa mga may sakit na mga naiengkwentro ko. Dahil ako po naniniwala, at talagang naniniwala dahil nakalagay po sa Bible, sabi ni Jesus, Amen. na tayo po ay makakapagpagaling sa pangalan ni Jesus, Amen. which Praise is hindi God. ko po yun alam noon, pero natutunan ko sa church. And then, sa totoo lang po, kung ma-share ko po sa inyo lahat ng mga naipag-pray ko na may sakit. And Mm. ito po, namimiss ko po itong ikwento. Sa Divisoria Mall po, meron po ako doon na ipag-pray na katrabaho ko, anak niya napatay. Mm. As in, hindi, para sa akin po, ay, si pastor ang kailangan dito, hindi ako. Panglagnat lang ako eh. Pero dahil nandun na eh. At sabi ni Jesus, we can raise the dead eh. Mm. So sabi ko, sige, tara, pag-pray natin. Nag-pray kami, and then, alam niyo po, kwento ko po bang gusto niyo mula umpisa yun? Wala pa po tayo doon, hindi ko pa po. Opo, maya-maya po, no? Hayaan niyo po na pag dumating po tayo diyan sa pinag-uusapan natin na yan. So, balik po tayo dun sa parang gusto ng kapatid niyo palagi makipagpalit, no? Kasi ito yung ano yun, no? Ito yung isa sa maganda pong alalahanin, mga kaabangers. Yung pong hindi lang po yung resulta ng pinagdaanan ni Kuya Eman, kundi I want you to see in the midst of their challenges, in the midst of their young mind, in the midst of their, alam mo yung walang kamuwang-muwang pa, ay naandun na yung pagmamahalan nila magkapatid. So paano po kayo nakakaraos everyday? Gusto ko pong mabaybayon, Kuya Eman. At the age of, ilang taon po kayo nito nung sinasabi niyo po na nagbubutas po kayo ng dingding para lang magkahangin? Nasa ano po, mga 11, 12. 11. So, simulan po natin ulit dyan. How do you go about? Paano kayo nabubuhay araw-araw? Meron, naranasan po namin hindi kumain ng 3 araw eh. Oh my God. Paano Sobrang po? hirap. Sa Hmm. sarili ko, sabi ko, okay lang kung ako lang. Pero yung kapatid ko, nakikita ko nagugutom. Hmm. Dahil po doon, natuto po ako magnakaw. Nagnakaw po ako, nagnanakaw ako. Talagang, siyempre po, ako po yung tao na alam sa lugar namin, okay ako. Pero alam niyo po yung hindi ko pinagsasabi na nagnanakaw ako eh. Kami ng pinsan ko eh. May pinsan po ako, nagnanakaw kami. Hmm. So kami po yung magkasundo kahit saan hanggang siguro po babaybayin ko na. Lumipas ang panahon, nakikipag-away ako, basag ulo. Sawa ako sa buhay ko eh. Ako po yung gusto ko na lang mamatay. Alam niyo yun, pero sa pagkakataong etong pinili ko, yung sa gulo, mamatay na lang ako. Actually po, may mga saksak ako sa likuran. Hmm. Dahil ako po yung tao na nakikipag-away ng kahit ilan kayo, hindi ako atras.
Ang akala ng mga kaaway ko, ang tapang-tapang ko, hindi nila alam, simusugod akong mag-isa sa kanilang lahat kasi gusto kong mamatay na, patayin niyo na ako. Hmm. Mga Pagod na ako eh. ka-abangers, ano po, ito po ay lumang buhay, ano po, disclaimer lang, ano po. Maunawaan po natin sa konteksto ng ating kapatid na ito. Grabe, no? Meron ba talagang tao na gusto nang mamatay? Ha? Bakit Pagod. dumating ka sa ganung ano, kapatid? Sa Bakit? totoo lang po, sa totoo lang po, Pastor, ito, ang hirap eh. Una, pagod. Hmm. Pangalawa, nakakainggit. Bakit ka mo? Bakit meron mga tao na kung saan pinanganak, tigapagmana na agad? Hmm. Oh, lalo dyan sa area nyo, no? Yung, Makikita mo yan. yung nakakainggit lang. Kaya nga po kami nung dati, pag may hold up kami, ang tinitirya namin, yung yung mga parang spoiled brat. Hmm. Kasi nga nainggit kami. Nainggit kami. Pero ito Grabe. po yung ano ron. Alam niyo po ba nung nang-hold up po ako, hindi ko naman kasama yung talagang mga kalugar ko na nang-hold up. Kasi nga ayaw nila akong isama mga hold up. Hmm. Siyempre, lumalawak ang aking mga kaibigan. Ngayon, may nag-isang naggaya, tara, mang-hold up tayo. Sabi ko, pwede yan, pero secret lang dahil magagalit yung mga kaibigan ko. Hmm. Until now po, wala silang alam. Meron na lang pong mga ibang nakakaalam ngayon na nagulat sila. Ginawa mo yun, ba't mo yun ginawa? Kaya pala nawawala ka ng mga panahon na yun, yun po yun. Ito Kaya yung mo, sinasabi mo na nag-guide sa'yo, no? Na pag nagyoyosi ka o nagbibisyo ka. Ito yun. Ito yung mga opo, kaibigan mo na yan. Talagang ano may mga pinapadala ang Diyos sa buhay natin. No? Whether these people are believers or not. Totoo yan eh. May mga taong, may mga tao po talaga mga kapatid na, ano, na may kabaitan. No po. Pero sabi nga natin, ang iyong katinuan at kabaitan ay hindi sapat, no po, upang magkaroon ng grasya at biyaya ng Panginoon. No po. So, dito po sa pangyayari na to, grabe, no? Nung nang-hold up kayo, no? Ilang taon ka nito, kapatid? nasa ano na po ako niyan siguro, 14, 15, ganyan, Mhm. 16. Were there a time na naalangan ka sa pang-hold up? I mean, na nakulong ka or nahuli ka? Di po eh. I mean, hindi po ako natakot talaga eh. Mhm. Alam niyo, pag ang bata Alam niyo ganun. po, Sige po. isang beses Sige po po. nahuli ako, pero hindi ng pulis. Kasi Hmm. po dati, tatambay lang po ako ng kanto, tapos pag may masama po yung tingin sa akin, talaga pong pinapalo ko ng bote sa ulo yun. Pinapalo ko ng bato, Oh. tapos nagwawala ako sa kanto namin. I mean, nagwawala ako, nangrarambol ako mag-isa. Ito yung mga mobile papasok sa lugar namin. Mm. Ang gagawin ko po, may nakatabi na po kasi kung malaking-malaking bato, tapos ihaharang namin sa gitna, hindi makakapasok yung mobile. Mm. Gagawin namin, tatakbo kami habang minumura namin yung mga pulis. Minumura, kasi nakabot, parang ang bigat pa po ng sapatos nila noon. Minumura namin, tapos minimigil middle finger namin. Talagang winawalang nga po namin lahat ng mga pulis. Ngayon, dumating yung point, parang yung chairman ko na yung na perwisyo ko. Naglalakad ako sa lugar namin. Dinampot ako, siguro mga 5 tanod yun. 5 tanod. Sinurrender ako sa kulungan. Mm. EMAT, ito po yung EMAT. Kinulong ako, binugbog. Syempre, pang minor de edad ako, nakita ko po yung blackboard nila. Number 1 yung pangalan ko, EMAT. Mm. Pangalawang pangalan, Jerby. Pangatlong pangalan, Richard, si Boy. Mga kaibigan ko, mga kasama ko, mga tropa ko dun sa lugar namin. Ngayon, pinipilit po akong paaminin ng mga pulis na to kung ikaw ba talaga sa EMAT. Hindi, hindi ako yon. Anong pangalan mo? Ang sinabi kong pangalan, si Rain. Kasi, kasi nung panahon na yun, parang nanonood ako ng palabas na, yung ano yung Full House, yung basta Rain, yun na lang yung nabanggit kong pangalan, si Rain. So, ewan ko Full House ba yun, basta si Rain. Tapos, alam niyo po, Opo. naranasan ko pong ano eh, pahirapan ng pulis, nilagyan po ako ng mga bala dito noon. Sa kamay. Paaminin ka. Oo. Ibigay niyang kamay mo. Sakit po, talagang masakit. Sino tong si Emma? Sino tong si Richard? Hindi ko po yan kilala. Hindi ko po yan, Mm. ayoko pong kumanta dahil mahal ko nga yung mga kaibigan ko. Binubugbog po ako sa katawan, hindi po kayo sasaktan sa ulo, sa muka. Mm. Kasi, Sa ebidensya katawan. eh. Mm. Dahil nga po minor de edad ako, pinalabas ako, tapos sa likuran ko, may kumutos sa akin pag ganyan, nandito. Masakit po, talagang masakit. Mm. Sabi po sa akin, oh, magbago ka na. Ginanon ako. Ginawa ko Mm. po, nagbago ako ng bahay. Okay.
Ginawa ko po nun, bago po ako lumipat ng titirahan ko, gumawa po ako ng mga pillbox nun. Pinukul ko yung presinto ng mga pillbox, sabog-sabog sila ron. Ganda sabog-sabog sila ron. Tapos minsan po nakatambay ako sa may kanto. Gusto ko lang po ito kwento dahil naalala ko. May isang tricycle na bumaba, which is mga siguro mga na-perwisyo namin ng mga kaaway. Pinagbabaril po ako noon 3 beses. Takbo po ako. Nakilala ka. Pero dahil nandun ako sa panahon na gusto ko nang mamatay, parang, alam niyo yun, patay na ako. Pero, ba't gano'n? Hindi pa rin ako bumabagsak. Pagkita ko, wala palang tama ng baril yung katawan ko. So sabi ko, baka hindi tumama. Siguro, engot yung bumaril na yun. Pero kitang-kita ko po talaga, binaril ako eh. Kinabukasan, binalikan ko yung pader. Wala yung bala eh. So, sabi ko, parang maswerte ako, baka joke lang yun. Ngayon, eto na, itong mga kaibigan ko na to, meron akong 3 kaibigan, best friend, yung isa pinsan ko nga. Pagkatapos, nandun po yung meron kami ng lahat eh. Babae, alak, pera, nakapagnakaw kami, talagang nakakadiskarte kami. Pero pag uwi namin sa kanya-kanyang bahay, alam niyo yung feeling na parang may kulang eh. Alam niyo yun, parang may kulang talaga eh. Men, totoo. Ngayon, dumating yung point, sabi na itong isa, sabi niya, tara, pakamatay na lang tayo. Dahil parang wala namang saysay itong buhay natin. Walang makapatay sa amin eh. Talagang walang makapatay sa amin eh. Kuya Emat, Kuya Emat, pwede po bang bago niyo ituloy ang istorya ng pagpapakamatay ay hinga po muna tayo. Ano po? Inom po muna kayo ng tubig. Mabasa lang po ako ng ilang mga comments. Okay Nandun po. na ako eh. Excited na ako kwento. Inom na po muna kayo ng tubig. Saglit lang po. Grabe, mga abangers, no? Woo! No? Sabi po dito, sabi po ni Kuya Jobencio Aguilar from Australia. Galing din ako sa droga at alam ko kung paano ito sumira ng relasyon at pamilya. Opo. Sabi po dito ni Charles Feeney Pangilinan, they will place their hands on sick people and they will get well. Amen. Oh, amen. Praise God. Tama po yan. No po. Isang butas na maliit para lang sa hangin, samantalang libre ang hangin sa paligid. Bakit pati iyan pinagkait sa mga bata? Ano? Puso ng nanay na talaga. Puso ng nanay talaga to, ha, Ate Rose. Ha? Bakit naging sobra ang galit mo sa nanay mo, bro Emma? May tanong po dito, Kuya Emma. Sabi ni Sister Zali, isa po sa mga leader natin yan sa church. Bakit daw po? Siguro nasa-sense sila dahil nanay sila, no? Mga nanay ito lang tatanong sa atin eh. Pwede mo po bang ma-share? Bakit po gano'n lang din po yung inyong sabihin natin sama ng loob ka? Sige po. Ano po? Sabi po dito, bakit naging sobra ang galit mo sa nanay mo, bro Emma? Kasi po yung nanay po namin nung panahon na yun, sa totoo lang po, pag nakukulong po yung tatay ko, binibilang ko. Tapos nung batang-bata pa po ako, nung naka-100 kulong na siya, tumigil na ako. Ang nangyayari po, yung nanay ko, binabalikan lang kami kapag yung tatay ko kumikita na ng malaking pera. At pagkatapos, kapag may malaking pera na yung tatay ko, iniipon niya lahat kasi grabe siya bigyan ng tatay ko, tapos iiwan niya kami. Yun po pala, yung boyfriend niya, nakakulong, at pagkatapos nag-iipon lang siya ng pera para piyansahan, which is yun na yung kinakasama niya ngayon. Hanggang ngayon. Dumating rin po sa point na kahit kaming magkapatid, pasensya ka na ma kung mapakinggan mo man to, pero mahal ka namin. At tumanggap na rin naman siya sa Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Pati ito mga kaabangers, ito yung lumang buhay na po. Ano po? Sabi ko nga po, malamang o hininiwala, nagkapatawaran na po ang mga taong ito. Ano po? Hindi na po ito existing. No? Sige, Opo. Emma. Nung panahon na po yun, pati po kaming magkapatid, nananakawan niya. Pero, kaya po masama yung loob namin sa kanya, gawa na nga ng, hindi namin naranasan magkaroon ng nanay. Hindi namin naranasan ipaglaba. Hindi namin naranasan ipagluto.
Hindi namin maranasan yung, oo, nakakulong yung tatay namin, pero mama, nandiyan ka naman. Mga anak, akong bahala, gagawa ko ng paraan para makaraos tayo sa araw na to. Hindi eh. Dumating pa sa point, kami pa yung gumagawa magkapatid ng paraan para mapakain yung nanay namin. Kaya nga minsan sinasabihan namin siya, ma, lakas-lakas mo pa, ba't di ka magtrabaho? May ganun eh. Mm. So, doon naipon yung sama ng loob namin magkapatid na umabot sa point na talagang tinakwil namin siya na okay na to, tol. At least magkasama tayong dalawa. Mas okay. I mean, hanggang ngayon, magkasama kami magkapatid sa isang bahay. Mhm. At ayun, kaya po masama yung loob namin dahil mas pinili niya yun kesa kaming mga anak niya. Ulti niyo po yung panganay niyang lalaki. Eh, galit sa kanya noon. Gawa nga ng magkaiba man tatay namin ng kuya namin, eh, iniwan niya rin. Okay po sana kung binalikan niya yun, eh, walang problema. Eh. Ang problema, mas pinili niya yung sarili niya. Paano ko po sinabing sarili niya? Mas pinili niya pong piyansahan yung lalaki na yun kesa makasama kaming mga anak niya. So, ayun po. Pero ito yung lumang ano, no? Pero ah matuto talaga tayo, mga kapatid. Matuto. Alam niyo po, even time ni Joseph, di ba? Joseph the Dreamer, di ba? May mga bagay na nangyari sa kanya na sabi nga niya nung siya ay leader na sa Egypt. Ano po, sabi niya sa kanya mga kapatid, maaaring binalak niyo sa akin ay masama, pero ang layunin ng Panginoon sa akin ay mabuti. No? Ipinauna niya ako dito upang maligtas ko ang ating lahi. Siguro nga, kung ikaw ay naandun sa mabuting buhay, malamang iba ang mararanasan mo, iba rin yung mangyayari sa buhay mo. Pero sa ngayon, no, na itong pangyayari na to, mga ilang taon na po kayo nito, Kuya Emma? Nung sa mama ko po. Oo. Batang-bata pa po kami. Talagang batang-bata pa. Mm. Talagang, Batang-bata. kumbaga, oo, siguro kaya rin nagagawa ng nanay dahil iniisip niya, wala pang isip tong mga to. Ha? Pero sa batang edad na na-involve na kagad sa mga pagde-deliver ng mga drugs, ano po. Alam niyo Ma- po, Pastora, Oo. yung mama ko po, may side siya na kung saan kesyo, Aha. eh, hindi niya na raw kayang makasama tatay ko. Ginugulpi daw siya. Pero nung panahon na may isip naman po na ako, hindi naman siya ginugulpi ng tatay ko. Ang Mm. kinakasama lang po ng loob namin ng Mm. panahon na yun ay magkakasama po kaming apat natutulog sa isang kwarto. Tatay ko, ako, kapatid ko, mama ko. Paggising namin magkapatid yung nanay namin, wala na. Ilang beses pong nangyari yun. Iiyak na lang kami magkapatid. Hanggang sa naging bato na lang po yung puso namin sa pangungulila na magkaroon ng nanay. Talagang real life, real talk, real life talk, no? Pero tatanungin ko po kayo, Kuya Emma, sa ngayon po ba ngayon kayo nakakilala na sa Panginoon, ano po? Para marinig din po ng ating mga kadielas, mga kaabangers. Kamusta po ang inyong relationship sa inyong mother, sa inyong pong father? Yung tatay ko po patay na po. Yung mama ko naman po, nandun pa rin po siya sa may asawa niya. At kinakausap naman po namin, mag-chat siya kapag panghihingi ko siya ng pera. Uh, Kumikita na daw kasi kayo. Ganyan ang mga nanay. Kumikita na daw kasi kayo. Ah, so ngayon, Kuya Emma, nung time na ano yung pinakasabihin nating pinaka darkest moment na nagawa mo sa iyong buhay? Nung sabihin natin ikaw ay talagang nalulong at talagang na-involved sa iba't ibang klase ng mga illegal na gawain. Pwede mo pa kaming bigyan ng ano no, ng kahit summary na lang po. Huwag na po masyadong detalyado. siguro po yung ano, yung dahil din po nga sa gutom, ano, ah, nakapagbenta po ako ng droga. Nakagamit din po ako. Marijuana, nagamit ko rin po. Mhm. May mga nasasaksak ako na tao. Hindi ko po alam kung sino yung nabuhay dun. Pero sana nabuhay lahat. Mhm. At Sabi ng kapatid mo, Kuya Eman, Emat, sabi ni Mary Galindo, sakto break ko rin 2 hours. Mukhang katrabaho ng kapatid mo.
Sabi ni Ate Sally, no? Nanay na nanay talaga to. Lalo na akong naiyak, Bro Emat. Giving you a hug of a mother. Sige po, Salamat tuloy po. niyo na po. Mamaya ako nababasahin itong mga komento na ito. Sige po. Siguro po, ayun po yung meron po akong kaibigan. Siguro ito na lang po yung kwento ko. Tumawag po siya sa amin. Kaya dahil nga inaabangan daw siya sa school ng mga fraternity. Hmm. Eh di nag-responde po kami. 10 tao kami. Hmm. Tagdadalawa, iwaiwalay. Hmm. Anong nangyari, ito pong kasama ko, nakasalubong namin yung leader ng fraternity. Siyempre, tinginan kami. Alam ko nang magkakagulo dahil mapupusok kami nung panahon na yun eh. Hmm. Suntukan silang dalawa. Suntukan. Bakbakan sila. Eh, malaki. Bugbog yung kasama ko eh. Talagang nakaipit yung ulo niya dito. Eh, ginawa ko, dumampot ako ng bato. Oh. Tapos lumapit ako. Tutulong ako eh. Tinalo ko ng bato sa ulo yun. Wala siya. Ang ginawa niya, may hawak pala siyang dagger na nakapanyo. Sabi niya, cellphone lang yung bebenta niya daw. Paglabas niya, sinaksak niya dito. Dito eh. Talagang wasak yan eh. Pagsaksak niya dito, sinaksak niya naman sa puso. Pagsaksak sa puso, kitang-kita ng dalawa kong mata, yung dugo talaga sumisirit. Sabi nung kasama ko, buong-buo talaga yung loob niya. Sabi niya, diyan ka na mamamatay. Wow. Etong nakaaway namin na to, napaluhod, tapos nagsalita siya ng pamura, pero yung pamura niya, wala nang boses. Hmm. Sabi nung kasama ko, gusto mo patayin pa kita ulit para double dead ka na eh. So alam niyang mamamatay na tong tao. Hmm. Ako po, natulala ako noon eh. Kasi ilang taon pa lang ako noon, 14, 15. Bumagsak sa harapan ko yun. Pagbagsak sa harapan ko, alam niyo po yung sa may mga palabas movie ngayon, yung Titan na, yun, as in talagang yung bagang lang po kita ko eh. Hmm. Nakatingin ako sa kanyang ganun eh. Patay. Sabi ko ganun, patay. As in, Bakit? patay eh. Uwi kami, at tingin ko, kaya mas lalo rin akong naging mapusok sa buhay nun dahil gawa nga nang meron na akong experience na ganun. Tama. Oh, Na totoo yan. wanted po kami noon. Wanted po kami pare-pareho noon. Pangalan ko nakalagay doon. Tapos yung tatay noon, hinahunting kami, pumupunta pa sa tapat ng bahay namin, eh nakakulong tatay ko noon. Paano ko pagta may dalang usi, lahat kami hinahanap, gusto kaming bawian lahat. Ayun Wow. po yung pinagsisisihan ko ng labis-labis talaga. Anong okay. So sinabi mo na nagsisisi ka. Pinagsisihan mo itong mga gawa mong ito. What makes you anong nagtulak sa iyo para magsisi? Ilang taon ka nito? Paano? Sa nakakilala na po ako sa Panginoon? At ito ba ang naging daan para makakilala ka sa Panginoon? Hindi Yang po eh. Hindi hindi pa rin pa. po eh. Sige Sa po. totoo lang po, nagsisi lang po akong nasangkot ako doon, pero hindi po ako nagsisisi sa kasalanan ko. Pinagsisisihan ko pong naging parte ako ng pangyayari na yun. Pero hindi po ako nagdadasal noon dahil nga hindi po ako naniniwala sa Diyos ng panahon na yun. Kahit sinong mag-share sa akin ng mayroong Panginoon, wala po akong pakialam. Bakit? May Diyos. Bakit nandito ako sa gantong buhay? May Diyos. Wala naman kami kamuang-muang magkapatid eh. Pero bakit dito nyo kami nilagay sa pamilya ko? So, yun ang katwiran ko ng panahon na yun eh. Walang Diyos. Para sa akin, walang Diyos. Kaya nga po sabi sa inyo, bago tayo magsimula kanina, hindi ko po nakita yung sarili ko na tatayo o uupo sa ganito. Tapos magsasalita ng mga tungkol sa ganito. Dahil galit ako sa Diyos. I mean, kung paano po kagalit sa nanay ko at sa tatay ko na ginamit ako para sa negosyo niya, ganun din po ako kagalit kung merong Diyos ng panahon na yun. Okay, sa ating pong mga magulang, sa ating mga nanay, ano pong makokomento nyo sa mga ganitong, ano pong pwede nyo masabi? Not because may galit or what, ano pong ma-advise nyo sa ating mga anak? Sige po, pwede nyo po i-comment dyan. Ano po yung ma-advise nyo sa ating mga anak? Opo. Para po, ano po? Sige, inom muna tayo. Inom ng tubig. Po. Sabi po dito ni Jason Salinas, pare, umabot ako.
Sabi ni Ate Ula Cruz, amen, ate. Ate Zali, kaya mapalad ang mga batang may magulang pa ngayon kasi may nag-aalaga at nag-aasikaso sa kanila. Po. So yung lugar na ito, itong panahon na ito sa iyong buhay, no. Siguro pwede na nating tawagin ito yung wilderness, ha? Ang buhay na ilang, ano po, na talagang sabi mo kanina hindi ka na natatakot mamatay. Hmm. What makes you make it through? Ha? Siguro ngayon na-imagine mo, oh ano, gusto ko mamatay, ba't ako namatay? So, what, you know, do you have experience na talagang munti ka nang mamatay? Opo, nalunod ako. Hindi sa away, ha? Sa lunod. Sabi po ng mga meron po akong mga kaibigan sabi, merong ano doon, kung tawagin po, isla, dyan po sa may Hermosa, dyan sa Tondo. Ito pong isang lugar na to, napakalawak na lugar, na punong-puno ng tubig, putik po siya, tapos maraming nagsiswimming. Swimming kami, di naman namin nakikita yung lupa. Ito yung kasagsagan ng mga kawalangian namin. May natapakan po akong burak. Kinain po ako noon. Oh, Sabi parang, po ng mga tao, 8 minutes akong nalulunod noon, mga 8 minutes. Nung panahon na yun, ang naiisip ko na lang po, mga kaibigan ko, wala na, alam niyo po yung nandun ako, wala na, hindi na ako gumagalaw. Tapos, iniisip ko, nasa kabaong na ako, tutuwid na ako, hanggang sa, maglililikot ako, magagaganon pa rin ako, hanggang sa may sumagip sa akin eh. mm, Kasi ito pong saksak kong dalawa, sa batok, tsaka sa likuran, dalawa po ito eh, spinal na to eh. Hindi ko po, ewan ko, hindi ko siya tinuturing na muntika na ako mamatay. Sabi nga ng doktor eh, siguro ganyan kapag masamang damo, sabi nga ganun. Kasi, biruin niyo po, nasaksak po ako. Dinala po akong ospital. mm. Nung nalaman kong tatayin yung likuran ko, sabi ko, ayoko magkaroon ng ipis. Ipis po yung keloids na meron parang mga paa. Ayoko nun. Dati Kaya sabi ganun ko eh. sa doktor, opo, sabi ko, ayoko nun. Sabi ng doktor, may pinatawag siyang tatlo, yung pala hahawakan ako. Kabisado ko po yung ospital. Sabi ko, CR lang po ako. Alam ko po sa may CR, katabi nun, exit na. Takbo po ako pa uwi. Naliligo po akong dugo, wala po akong pakialam. Pagka sa nakauwi ako, ginagamot ako ng kapatid ko. Kinabukasan, nag-basketball pa rin po ako. Kala ko po, pinagpapawisan lang ako. Yung pala, puro dugo pa rin. Doon na po ako inimatay. Ibig sabihin, nag-bleeding ka na. Opo. Talagang, wala, hindi ko po siya iniinda. Hindi ko po iniinda yung saksak. Wala po akong pake. Kahit nga po dati, nakikipagrambulan ako. Lahat ng suntok, inabot na po ng pagmumukha na yun. Pero wala, hindi ko po ininda. Wala po akong iniinda. Grabe, Kasi no? nga, ang gusto ko nga pong maramdaman ng panahon na yun, mamatay na. Patayin nyo na ako. Pero, kasi ako po yun at the same time, kung mapapatay nyo ako, gusto ko may mapatay din sa inyo. Ganon din eh. Grabe Ganon yung din po. hatred, ano? Grabe yung nabuong hatred ng sa bata ng pagkaga ng mga kaabangers. Ang pinagmumulan kasi niyan yung kawalan ng pagmamahal, no? Alam niyo ang bata, sabi nga, kindness lead to repentance. Kahit sinong tao, no po, pag ang tao nakaramdam po ng pagmamahal, kaya nga po napakahalaga ng ginagawa niya eh. Siguro kaya ganun ka-committed siya ngayon sa pag-share ng salita ng Panginoon, pag-pray. Kasi alam niya na napakahalaga nitong mga bagay na to sa isang taong hindi alam ang mangyayari sa buhay. Hindi alam kung saan patungo ang buhay. No? So, sa kabila po ng mga to, kapatid, paano nag-uumpisa na magkaroon? No? Sabi nga labo muna bago linaw. No po? No po? Paano natapos yung labo na yan sa buhay mo? Paano pong Paano natapos muling? I mean, 'di ba? Parang ganyan, no? Kasagsagan mo, may peak, 'di ba? May peak, may peak, may peak. Saan nag-peak tapos saan nag-down? I mean, yung buhay mo na dati, 'di ba, mainitin ang ulo mo, puro kaaway, gusto mo patayan na lang. Opo. Kailan natapos 'yun? At kailan ka nagkaroon ka ng naduksong paano na-connect na ikaw ay makakilala sa Panginoon? Ganito po. Ito pa kikwento ko na po yan. So, apat po kaming magkakaibigan talagang magkakasama. Nagkayayaan na nga po magpakamatay.
Sige po nga, So, kwento nga po yan. opo, panlinis ng silver. Dahil nung panahon na yun, pwede po pa tayong magkaroon ng panlinis ng silver eh. Ngayon, hindi na ganun kadali eh. Mm-mm. Pagkatapos, sabi ko dun sa isa, dahil ako yung pangalawang matanda, sabi ko, etong panahon na ito, nagtatago na po ako sa Novaliches, kasama ko yung pinsan ko. Ngayon, sabi ko sa isa, mauna ka na, tapos next ako. Okay, usapan yun, talagang apat po kami, buo loob namin na magpakamatay. As in, excited po kami. Mhm. Nagawa na po namin yung mga gusto namin gawin. Hindi ba po makapag-ibang bansa o ano pa man, makakain ng samgyup dahil wala naman samgyup noon. Ngayon, September 20, pakamatay siya, birthday ng nanay niya, kaibigan ko. Opo. Maraming tanong, bakit? Pero kaming tatlo, hindi kami nagsalita. Nakilamay kami, nalibing. Pag-uwi namin ng pinsan ko ng Novaliches, sabi ng pinsan ko, ano, sabay tayo? Sabi ko, ako na lang muna. Mahirap naman kung pareho tayong paglalamayan. Mhm. Ngayon, sabi niya, birthday ni ate bukas. Eh, katoliko. Di ba po, pag katoliko, pag birthday, simba ang magandang gawin. So, wala silang lahat. Pagkasimba, mag-ESM. Nung panahon na to, ito po yung gulong-gulo na po ako sa isip ko, gulong-gulo na po yung puso ko dahil nga punong-puno ng galit, ng pagkainggit sa mundong to na bakit ganito yung inaabot ng buhay namin na magkapatid. Yung kapatid ko po may umampun na noong panahon na yun, which is masaya po akong mawawala na dahil may umampun na nga. Mhm. Iinom po ako ng panlinis ng silver at pagkatapos nung iinom ako ng panlinis ng silver, meron akong boses na narinig. Ito ang sabi na, meron akong plano sa'yo. Hindi ko po nainom. Hinahanap ko, baka nandun lang yung pinsan ko, baka may nagtitrip sa akin, tinignan ko yung bintana, binuksan ko yung pinto, walang katao-tao, as in, sabi ko, ano yun? Nagkaroon po ako ng takot na magpakamatay. Pag uwi ng pinsan ko, sabi niya, ba't buhay ka pa? Ganun eh. Saan ka nakakita nang nagkita kayo ng pinsan mo? Ang sagot, ba't buhay ka pa? Kala ko patay ka na. Sabi ko, may nagsalita eh. Natakot ako eh. Sabi ko ganun. Anong sinabi sa'yo eksakto? Oh, Yung binanggit mo kanina. Anong sinabing eksakto sa'yo nung sinabi mong may nagsalita sa'yo? yun lang po. May plano ako sa'yo. Wow. Ganun lang po. Hanggang ngayon po, naalala ko po yung paano binanggit. May plano ako sa'yo. Ang sarap po pakinggan eh. As in, napakasarap pakinggan. Ngayon, nakadisgrasya po sa lugar na ito. Lumipat ako ng Pampanga. Napaaway po ako sa mga punong-puno ng prat doon eh. Napaaway po ako sa prat. Mag-isa lang ako, kaaway ko, ang dami. Tapos bilib na bilib sa akin yung mga isang prat ng Taogama P. Pero ayaw ko eh. Dahil, and then, yun po, nakadisgrasya ako. Eto na, nalipat na ako ng Bulacan. Opo. Ito po yung pamilya na kung saan ay naging pamilya namin. Mhm. Dito po, sa lugar na ito, may pinsan pala ako na pastor. Okay. Ayun na, pastor. Kumbaga, kabaliktaran ng paniniwala ko sa buhay ko to eh. Tinatawanan ko pa nga siya eh. Sabi ng tito ko, yung tito ko, loko-loko din. Sabi niya, yung kuya mo, nakakausap daw yung Diyos. Sabi niya, uy, baka may sira na ulo ng anak mo na yan. Sabi ko pang gano'n. Ayan na. Ayan na. Pinuproseso na talaga, no? Tapos, eto na, syempre po, dahil nakikitira ako sa kanila, biruin niyo po, nakikipag-away pa rin po ako doon. Grabe. Nakikipag-away po ako doon. Talaga pong, sila na lang po yung huling kukop-kop talaga sa akin, which is talagang naging pamilya namin sila. Ngayon po, lumipas ang isang taon, syempre, dahil nakikitira ako, yung kapatid ko, nandun na din, nandun na kaming dalawa. Yung tito ko po kasi gumagawa ng rep aircon, at doon po kami, tulong-tulong. Binigyan niya kami ng pagkakataong iayos yung buhay namin. Ngayon, syempre, dahil nakikisama kami, sumasama kami sa church, dumating yung point, nagkaroon sila ng Encounter God Retreat. Ito na. Sa Tarlac po yan, sa Pinyel. Ayoko. Sumasama lang ako kasi nga, meron akong crush na babae doon eh. May magandang babae. Uy, sasama siya. Sasama din ako. Ayan. Yung mga tatanong ng MU. Ito na, MU. Okay, sige. Sige, Kuya Emma, tuloy. Pagdating po ng Penyel, 3 days. Medyo boring. Pero tinitiis ko po yun.
May nagkataon pa nga, may inaway pa akong 3 delegates dun sa banyo kasi nag-aayos ako ng buhok ng ganyan na nag-Gatsby ako eh. Oh, Gatsby, Pag, oo. pagpasok nila, oh, pogi ka na. Ang ginawa ko, pinagtatatadyakan ko silang 3. Grabe, ha? Kasi, Naandyan kayo na sa retreat niyan, ha? opo, inawat po kami ng pastor. And then, ito po yung pinaka-anong istorya. Third day po, pangatlong araw, excited ako umuwi. Bis na bis po ako. Yung binihis ko po, kakabili ko lang po nun. Talagang yung, alam nyo yun, papapogi po talaga ako nun eh. Third day, last worship, nagtataka po ako. Bakit habang nag-worship, 90 lang kami, 90 plus lang po kami sa loob ng session hall. Pero bakit po yung kumakanta? Libo-libo? Wow. Grabe. Libo-libo? Sabi ko, ano nangyayari? Tapos yung kapatid ko po, kung alam lang ninyo, ang kapatid ko po ang pinakabastos na tao sa buong mundo para sa akin dahil lahat ng matatanda, minumura niya, binabastos niya, piniflip-top niya. Ganun po yung kapatid ko. Hindi niyo po maaawat yung bunganga. Hmm. Talagang napakatigas ng ulo. Tapos nung panahon na yun, nagulat ako, lumuhod, umiiyak. Tapos may sinasabi siya eh. Yung pala, nagtatanks siya. Oh. Kasi pagtingin ko sa paligid ko, merong iba nagbabagsakan, yung iba naggugulungan, nagiiyakan, nagtatawanan. Gusto ko pong tumakbo, pero hindi po ako makagalaw. Ngayon, eto na, nagsimula na ako mag-question sa sarili ko. Meron ba talagang Diyos? Hmm. Sabi ko, tumingin ako sa langit, sa isip ko. Nagmura ako, minura ko ang Diyos. Sabi ko, totoo ka ba? Totoo ka ba talaga? Minura ko siya. Sige, kung totoo ka, magpakita ka sa akin. Nandito po nanonood yung kambal, si Jason tsaka si Jerome. Isa sila sa mga kasama ko nung panahon na yon. Hmm. Ngayon, sa isip ko lang ito, sabi nung pastor, meron dito sinusubok na magpakita sa kanya ang Panginoon. Tuloy mo lang. Di, Wow. natakot ako. Sabi ko, paano niya nalaman yun? Hmm. Di, nagpakumbaba ako sa Panginoon. Panginoon, ang akin lang naman. Kung totoo po kayo, pakita kayo sa akin, maniniwala ako. Ganun lang naman po yun eh. Parang ganun eh. Kasi hindi po talaga ako naniniwalang may Diyos eh. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako mapapaniwala. May nagsalita. Pero bago po may nagsalita, unti-unti ko pong tinaas yung mga kamay ko. Dati po, akala ko pag ang taas ng kamay, mongoloid eh. Oo. Pero nung panahon na ito, doon ko naintindihan na ang pagtaas ng mga kamay ay pagsuko. Praise God. Amen. Pag-amin na hindi mo na kaya, Amen. pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon. Pagtaas ko ng mga kamay ko, doon ako may narinig ulit na boses na ang sabi, imulat mo ang iyong mga mata at ipagkakaloob ko sa iyo yung nais mo. Sabi ko, si pastor ulit to. Ang galing ni pastor, nalalaman yung iniisip ko. Hmm. Pero sa likod ng isip ko, naaalala ko yung boses na ito hanggang sa naalala ko. Sige, adlib muna tayo. Yung testimony. Ano po. Ano po. Sige, habang inaantay po natin siya, no? Si Ate Bea, sabi ni Ate Bea, sumakit ulo ko sa mga kwento mo, kuya. Sabi ko, pamilyar to alan. Mat, buksan mo, nais mo. Amen. Ito po po yung mga mata ko. Meron paa na po, meron siyang damit na kung saan. Kuya Eman, pakiulit po. Naputol po kayo dun sa Saan po time. ako naputol? Sorry po, saan po ako naputol? Yan, dun sa dun sa pangalawang nagsalita sa iyo. Na Okay. siya yung naalala mo na siya pa rin yung una nagsalita sa iyo. Ayun po, pagkatapos sabi ko nun sa isip ko, sabi ko, pamilyar to, ito yung boses na nagsalita sa akin ng may plano ako sa iyo. Eh. Sabi ko, magulo po, magulo, sobrang gulo. Ngayon po, nagsalita siya ulit. Sabi niya, tinawag niya po ako sa pangalan, Matt, buksan mo ang iyong mga mata. Pagkakaloob ko yung nais mo.
Ngayon, eto na po, nakayuko ako nun, nakataas yung mga kamay ko. Pagdilat ko ng mga mata ko, nakita ko sa ibaba ko, merong paanaw makbang papunta sa akin. At Mm. pagkatapos, meron siyang damit na para sa akin dress na hanggang binte. Mm. Tapos yung pagkakaputi ng damit na yun, hanggang ngayon hindi pa rin po ako nakakita ng ganung kaputi na damit. Wow. Nung titignan ko po yung mukha niya, sobrang liwanag po na naduwal po ako. Nung Okay. naduwal ako, nandun yung point na kung saan sobrang gulo na ng iniisip ko, sino to? Wala naman ako nakitang pumasok. Parte ba to ng program nila? Parte ba to ng pagpapakita nilang merong Diyos? Pero, nung titignan ko sobrang liwanag eh. At parang nakikita ko yung mga tao sa paligid ko na hindi nila nakikita kung ano yung nakikita ko. Yeah, yeah. Nagsalita ako. Mm. Sino ka? Sino ka? Nagpakilala siya eh. Mm. Sabi niya, ako si Jesus. Yung pagpapakilala niya ng ako si Jesus, malayo sa pagkakakilala ko sa mga hari eh. Sa Mm. palabas, sa buhay. Kasi pagka sinabing hari ka, mayroong mga torotot, Mm. mayroong mga magpapakilala sa'yo. Pero siya formal eh. Ako si Jesus. Yeah. Ako si Jesus. Sabi ko, si Mm. Jesus? So parang sa puso ko may Diyos. Sabi ko, ba't ako? Ba't nagpapakita ka sa akin? Makasalanan ako, madumi ako. I mean, minumura ko yung sarili ko, marami ako na argabyadong tao. Pero ito po yung sinabi niya eh. Mahal kita, pinili kita, umayo ka. Doon ko Hallelujah. naintindihan na kahit anong pagkakasala ang gawin natin sa buhay natin, ang pagmamahal ng Panginoon, nandoon eh. Amen. Praise At God. hindi kayang pantayan ng anumang pagkakasala ng tao ang pag-ibig ng Panginoong Hesus para sa sangkatauhan. Hallelujah. Ang dami kong sinabi, ang gulo ng puso ko. Inulit niya, mahal kita, pinili kita, umayo ka. 3 beses po yun at pagkatapos hinawakan niya yung ulo ko. Umapit siya, ang laki ng kamay eh. Kung naaalala niyo po, meron akong kwento na nabaril ako, 3 sunod, Mm. nung wala po yung bala. Mm. Nung hinawakan ako ng Panginoong Hesus sa ulo, isa po yun sa ibinalik niyang alaala sa akin. Kitang-kita ko napakalinaw sa vision, nung panahon na binaril ako, merong nakaputing nakatayo, kinuha yung 3 bala. Yeah. Doon ko po naintindihan na merong pagkakataon sa mga buhay natin na pinoprotektahan tayo ng Panginoon pero hindi natin alam. Yeah. Na sa araw-araw na kailangan natin pagpasalamat. Lord, ligtas ako. Salamat po dahil pinoprotektahan ninyo ako. Simula po nung enkwentro ko sa Panginoon na yon, na punong-puno ng pag-ibig yung puso ko. Wala po akong ibang nasa puso ng panahon na yon, kundi gusto kong maranasan ng mga kaibigan ko, ng mga kalugar ko kung ano yung dinanas ko. Bumaba po kami ng bundok. Mm. Nag-worship kami ng kapatid ko. Natuto siya mag-gitara, kumakanta kami ng worship song. Pagkatapos nakita ko yung kaibigan ko na nagpakamatay sa vision. Sabi ko, namimiss ko yung kaibigan ko. Pero nagsalita siya. Yung background niya madilim, yung itsura niya parang alam niyo yung pagod na walang tulog, na durog eh. Pero alam kong siya eh. Mm. Matt, balik ka sa atin. Sabihin mo yung mga nalalaman mo. Hirap na ako dito, hindi ko alam kung hanggang kailan to. Doon ko naintindihan na may impyerno. Takot akong bumalik ng Tondo, Pastor. Mm. Dahil may kaso ako eh. Mm. Pero ilang beses sa panaginip ko, nakakakita ako ng isang madilim na malaking lugar tapos may isang liwanag na sinasakop yung lugar na yon. Hallelujah. Hanggang sa pinunto sa akin ng Panginoon, Tondo yun. Metodista po ang pinanggalingan ko. Mm. Bumalik ako ng Tondo at nung panahong nasa Methodist ako, may isa akong leader doon, pangalan niya si Jan. Ito, nanonood siguro siya, si Pastor Jan ng Methodist. Meron daw siyang na-attendan church so blessed, ang tindero ng worship, ganyan-ganyan, eh mga uho kami noon. Pinuntahan ko po yun nung nasa Tondo ako. Mm. Doon ko po naintindihan ng ibig sabihin ng revival. Nag-apoy sa puso ko yun. Mapagsa hanggang ngayon po, wala po akong ibang iniyak, kundi magkaroon ng revival sa Tondo. Amen. Mas lalo ko pang nakilala ang Panginoong Jesus. At doon ko rin po natutunan na mag-pray sa may sakit, sa fire starter ng Church of Bless.
Hmm. Pagbalik ko po ng Tondo, walang naniniwala sa akin dahil alam nga nila, tinatakwil ako ng lugar ko eh. Hmm. Hanggang isang beses, natapos ko po yung para starter, natuto po ako mag-pray sa may sakit. Ito po, may pinag-pray po kami na may cancer. Yung may cancer na ito, mamamatay na to. As in, simula po dito, hanggang siguro mga 2 braso ko, bago niya marating yun, 10 minutes. Grabe. May sakit po siya sa matres, cancer na po, mamamatay na po siya, 3 days. Mamamatay na siya si Ate Oti, 3 days. Lakad niya po ganyan, hirap na hirap. Pagkatapos namin magpa-pray ng impartation kay Pastor Hiram, pinuntahan namin to ni Jason, which is ito po nanonood siya, yung kambal. Hmm. Pagpunta po namin, pinag-pray po namin, sabi po sa fire starter, pag pinag-pray mo, check it out, which is faith. So sabi ko kay Ate Oti, Ate Oti, napag-pray na kita, check it out. Paano check it out? Doon mo papakita yung faith mo. Ano yung hindi mo kayang gawin nung panahon hindi ka pa namin napagpe-pray. Sabi niya, umupo. Umupo po siya ng ganyan. Kulay dilaw na po yung kulay niya. Upo siya ng ganyan. Sabay tingin siya sa aming dalawa. Hinaupo ako. De, palakpakan po kami ganyan. Sabi ko, Oti, meron ka pa bang hindi kayang gawin? Sabi niya, wag na yun, wag na yun. Wag na yun. Sabi ko, ano ba yun? Wag yun, wag. Okay nitong nakaupo. Hindi, gawin mo yun. Sabi niya, tumalon. O, talon ka, talon ka. Maniwala tayo sa Panginoon na pinagaling ka niya. Ang ginawa niya, tumungtong pa siya sa upuan. Pagkatapos nagtatatalon siya. Umiiyak po kaming tatlo. Grabe. At pagkatapos nun, Hallelujah. eto po, Pastor, tumakbo siya sa lugar namin. Tumakbo siya sa lugar ko. Yung mga tao gulat na gulat, Yuti, baka mamatay ka, ganun eh. Hmm. Pero sabi niya, hindi, pinagaling ako ni Emat, pinagaling ako ni Emat. Paglabas ko, nakatulala akong ganyan, naglapitan yung mga tao, anong ginawa mo? Hindi, pinagaling siya ni Jesus. Instant yung cancer niya, pinagaling ng Panginoon. At doon ko naintindihan na, ito na nga, ang kaharian ng Panginoon, naririto na. In the mighty name of Jesus Christ. So, yun po ang istorya kung paano po ako nakakilala sa Panginoon. Kaya po yung nakikwento kong church hanggang ngayon, nandun pa rin po ako sa church. So, bless. Hallelujah. Opo. Amen. Kuya Eman, the way you really lay down your life, the way you lay down the story, ito ang sabi ni Pastor May sa'yo. Sabi ni Pastor May, ito po, siya po yung senior pastor natin dito sa The Hub of Christ Church. The Hub of Christ Church. Ito po. Si Pastor May ay wife po ni Pastor Dave. Opo, hello po, Pastor. Sabi po dito, sa ayaw at sa gusto natin, kikilos talaga ang Diyos. Ang layunin ay para magamit ang ating buhay. Di ba sabi po sa Proverbs 19:21, many are the devices or many are the plans in man's heart, but the purpose of the Lord shall prevail. Sabi pa po niya, binago si Pastor Emat para magbago din ang buhay ng iba. Hallelujah. Praise God. Ano po? Salamat po. Amen. Salamat po sa encouragement. From the very big God used the circumstances para na ang isang Emat ay maging champion. Hallelujah. A testimony that indeed no matter what Satan tries to steal and kill and destroy. Tama, no? Mga kabangers, kung matatandaan yung buhay niya. Kaya pala ganun na lamang ang gustong gawin ng kalaban sa kanyang buhay. Nakawin ang kanyang katinuan, no? Tanggalin ang katinuan sa kanyang puso, gawin siyang magagalitin para mamatay na siya, makipag-away siya. Yun ang inilalagay sa kanyang isip, di ba? Sabi dito, yung thief daw, wala yang gagawin kundi magnakaw, pumatay at manggiba ng buhay. No? Sabi dito, God will turn it into good. He is still in victories. Amen. Victorious. Kaya wag po tayo maging judgmental sa mga tao sa paligid natin. We pray for them. Amen. Kasi marami pang emat sa paligid. Amen po yan. Totoo po. Tama po. Amen po. Marami. Ngayon po, Kuya Emat, po. No, we are very amazed na po sa iyong storya, sa iyong mga, how God used you mightily. And mga kaabangers, mga ka-DLS, you will see the orchestration of the Lord in the life of our brother here. No? Kung paano in-orchestrate, kung paanong ang buhay niya, mula dun sa, alam niyo po yung
yung sabi nga nung mga nag-comment kanina, pasensya na po, hindi ko lahat nabasa, ano po. Pero yung ibang mga comment is parang sinasabi nila, parang action movie, parang drama, melodrama, ano, hindi ko nabasa ko na lang po, pero hindi ko na po mabanggit lahat, ano po. Na kung saan, mga kapatid, lahat ng nangyaring ito, at the end of the day, the purpose of the Lord will. Hallelujah. Ano po? Thank you, Lord. Sabi dito, hala, ang galing. Parang yung encounter, tama, no? Tama, sabi ni Dayan America, hala, ang galing. Parang yung encounter ni Paul kay Jesus. Naalala niyo po? The road to Damascus. Who are you, Lord? Sabi ni Paul, na dating Saul ang pangalan. Anong sabi? I am Jesus, your Lord. Di ba ba? Amen. Hallelujah. Sabi dito ni Milk, bakit po kaya ang hihirap ng pangalan banggitin? Melchizedek, Zerna. Grabe, love talaga tayo ni Jesus. Ano mang mangyari sa buhay, talagang siya lang ang nagmamahal sa atin ng tapat at totoo. Sabi din po ni Sister Ellen Llarena sa Angeles, tindi ng testimony. Yeah. Amen. No? Amen. Amen. No po. Sige po, no? Sabi po ni Medi America, watching from Imus, Cavite. Welcome po kayong lahat, mga kapatid. Ano po? Pure suing Christ, Laksina. Wow, amazing God and very loving. Amen. Ayan, nag-ulit po si Pastora May. Wow, purihin ang Diyos. By the way, ingat po. Ingat po yung mga kapatiran kasama ni Pastora May papuntang Isabela ngayon. Dahil sa gawain sa Sabado, pagpalain po lahat ng inyong mga gagawin doon. Praise God sa inyong mga buhay. Ingatan po kayo ni Lord. Sabi ni Maria Priscilla Eugenio, so true na laging andyan si Lord para maprotektahan tayo, lalo na ang taong gusto niyang ilapit ang buhay sa Kanya. Thank you, Lord. Alam niyo po mga kapatid, wala naman po talagang ibang balak ang Panginoon. The very reason why God the Father sent Jesus Christ is really to save us from our sins. Lahat tayo ang gusto ng Panginoon maligtas. No po. At sa hapong ito, mga kapatid, no po, ilagay po natin yan sa ating mga puso. No po. I am delivered by God. No? Sabi po ni Enrico Silverio Duyan, taga-Tondo po ako, gagalangin. Sinagip ako ng Lord, binago ako ng Lord, at ngayon nagpapastor po. May pag-asa sa lugar ng Tondo. Si Jesus ang hari ng Tondo. Hallelujah. Amen. Amen. Ano? Totoo yan. Jesus Christ, no, is the King ng Tondo. No? Declare nga natin yan. Jesus Christ is the King. Po. Jesus Christ is the King. Jesus Yes. Christ is the King. Wala Amen. po. Ano po? Sabi niya, no one, I am the way, I am the life and the truth. Sabi niya sa John 14:6, no? No one cometh to the Father except through me. Hallelujah. Sabi po ni Sister Sally, grabe no, ang taong sobrang lalim ng pagkakasala, sobrang lalim din ang pagsisisi. Pagpapakumbaba at paglilingkod sa Diyos. Purihin ng Diyos sa buhay mo, Bro Eman. Mayroon po akong gustong itanong sa inyo. Nung sinabi niyo po na nagpakumbaba po kayo, ano po yung unang kung natatandaan niyo pa lang, kung natatandaan niyo po, ano po yung pumasok sa inyong puso o sa isip? Bakit po, paano po kayo dumating sa punto na nagpakumbaba kayo nung oras na iyon sa Panginoon? Nung oras na po yun, naramdaman ko pagod na ako. Ayun, mga kapatid, consistent. Talagang bago sumuko ang tao, kailangan muna siyang mapagod. Mapagod. I mean, sa totoo lang po, tigas-tigas ko nun. At nung panahon na yun, naiintindihan ko na ang pagpapatigas ng puso ay walang patutunguhan eh. Lalambot ka. At ang Panginoon, di ka naman tatantanan yan eh. Hanggang gusto kong pasukin ni Lord eh. Kaya nga sa Revelation 3:20, sabi ko makatok ang Panginoong Jesus sa labasan, sa pinto ng ating puso. Hindi naman siya yung Diyos na tatadyakan yung pinto tapos papasok siya sa iyo eh.
Nung panahon na yun, naramdaman ko mapagod, Panginoon. Alam ko namang merong ikaw. Pagod na Amen. ako. Praise Tulungan God. mo ako. Nung panahon na sinabi ko, Lord, pagod na ako, di ko na kaya, tulungan mo ako. Nung panahon nagsalita ako, for the first time, Lord, tulungan mo ako. Binasag ako ng Panginoon eh. Binasag ako. Yun yung mga araw na hindi ko makakalimutan. Dahil may tao man na magsabi sa akin ngayon na walang Diyos. Paano mo nasabi? Eh, siya yung dahilan kung ba't ako nandito. Amen. Pangalan niya Jesus. Pangalan niya Jesus. Nakita po Kaya natin. kahit sinong Diyos ang banggitin mo, iba't ibang pangalan, Buddha man yan, o kung sino-sino man yan, ay, hindi. Si Jesus lang ang natatanging Diyos. Oh, the Siya name yung above nagligtas all sa akin. names. And his name is Hallelujah. Jesus. No? Sabi ni Pastor May, every person that had a deep encounter with God received gift from the Almighty. Amen. Sabi po, Kuya Emat, may humihingi po ng inyong FB account. Sabi po dito ni Isabelita Lumaban de la Cruz. Pwede po ba mahingi ang full name at FB account niya po? Grabe ang kanyang testimony. Pwede isa pelikula. O, kita mo? Pero I believe, no? Sabi dito, dapat, Emat, pa-feature ang buhay mo sa 700 Club Asia. Mas marami pang maabot. Istorya mo, Emat. Hallelujah. Alam niyo po, kitang-kita kung paano siya pinuseso ng Panginoon. No po? Po. At dito, mga kapatid, Kuya Emat, merong gusto pong bumati at magbigay ng mensahe sa iyo. No po? At through video, no po? At Sige po. sa ating pong mga kapatid sa multimedia, kung ready na po yan, sige po, pasok na po natin. Hello, Pastor Emma. Uy! Hindi pa Ay, tayo super close, gano'n. Pero I was amazed and honored nung nakita ka 2017 ata. Hindi ko maalala yung camp, pero In the Silence yon. And kasama ka namin nun sa bus, di ba? So, naalala mo yung sinabi ko sa'yo last worship con na na-amaze ako and natutuwa ako sa life mo and how you manage us, yung mga youth nun sa loob ng bus para lang hindi ma-bored. And I see so much power in you. You know, nagpapatawa ka, but then nandun yung word of God, word of the Lord lumalabas sa mga bibig mo. And I was really amazed na makita at marinig yung testimony mo sa amin na sinishare that time, di ba? So, hindi ko nakakalimutan yan, yung time na parang, ano ka, parang, no, into people, yan, mga into people, yung tipong, usual na ginagawa ng mga kabataan. Then, I was relate dun sa testimony na yon, and I was so amazed sa life mo. Ngayon, especially na nakikita ko kung paano ka nag-share, paano ka pumupunta sa ibang tao to pray for healing, to pray for salvation. So, I was really inspired of your obedience to God. So, Pastor Emma, I hope na magkita tayo sa youth camp. And excited amen. ako ulit na makasama ka. Excited ulit ako na makasama ka. I see so much fire in your life. So, God bless you, and you're a blessing to us, Pastor, and you know, I'm a friend from afar. Wow. So, yun, magkikita-kita tayo soon. And I hope and I pray na makasama ko kayo one of these days, you know, in the ministry, in the kingdom of God, praying for people. So, yun lang, Pastor Emma. Super natutuwa ako sa life mo and nai-inspire ako sa life mo. Yun lang po, and God bless you. Meron pa? Sige po, Kuya. Ano masasabi niyo, Kuya Emat? Pastor Emat? Nagulat po ako. Nagulat po kasi sa totoo lang po,
Opo, kilala ko po yun. Tapos parang 2 beses pa lang po kami nagkikita sa buong buhay naming dalawa. Last po nitong last Saturday sa worship conference. And nagulat po ako and sa totoo lang po, gusto ko pong sabihin na lahat na po ito ay binabalik ko sa Panginoon. At yung pagpayag ko po dito sa pag-guesting na to, sabi ko, Panginoon, gusto kitang maitaas. Ikaw lang, maibalik ko to sa'yo lahat. Hindi ako, ikaw lang. Dahil sa totoo lang, wala naman akong ano kung wala ang Panginoong Jesus. I mean, Amen. sa buhay kong ito po ang talagang isinasabuhay ko sa ginagawa kong yung ministry na tinatanong nyo, yung pag-share ko ng gospel araw-araw, pagpe-pray ko sa may sakit. Ito po yun eh. Siguro po, gas-gas sa iba, pero kasi ito po yun eh. He died for me, so I will live for Him. Amen. Yun po yun. Praise Kaya po, kahit sino po umawat sa akin na mag-share ng gospel, di po ako titigil. Dahil ang katwiran ko, Praise God. Pastor, stop for the one. Dahil kung walang nag-share sa akin, malamang wala na rin ako. Tama. No? Paano kung itong tao na to na sinabi ng Panginoon, share mo yung love ko. Paano kung itong tao na to, malaki rin yung impact sa kingdom ni Lord. Yan lang yun eh. Amen. Amen. At isa lang din po ang alam ko katulad ko. Ang mga tao sa paligid natin, ang mga tao sa buong mundo, si Jesus po ang kailangan ng mga yan. Ang kailangan na lang mga tao na magsasabi ng, yes Lord, I will go. Amen. Yun lang po eh. Pastor Emat, no po, before we wind up, nice po namin hingan kayo, no? Encouraging word, last word, mga encouraging word po sa ating pong mga manonood sa DLS, sa mga kaabangers, mga ka-DLS, sa mga ginagawa niyo po ngayon. Sige po. Siguro po, ganito po. Kung magkikwento po, ito po gusto ko po, di ba po may sinabi po ako sa inyo, may napag-pray po akong patay. Yeah. Hindi po ako pastor nun. Correct. I mean, wala po. I mean, simpleng bata, nagtatrabaho sa Jollibee, nangangarap na magkaroon ng revival sa Pilipinas. Pwede ko po ba ikwento yun sa Jollibee na yun? Parang ramdam ko lang pong i-share. Sige po. Ako po kasi yung tao na kung nasaan akong lugar, ang mindset ko, may plano ang Panginoong Jesus dito kung ba't ako nandito. Tama. Nasa Jollibee po ako, sabi ko, Panginoon, unang araw po kailangan maranasan ka ng mga tao rito. Hindi ko po tinatago na Kristiyano ako. Nagbabasa ako ng Bible sa harapan nila. Sinesharean ko sila. Ako na po mag-pray. Ganun po eh. Gumulo man po yung sitwasyon, ipangangalandakan ko yung pangalan ni Jesus, wala po akong pakialam. Ito po, dumating yung point sa may backup, which is sa Jollibee, meron dun yung mga lutuan, nabutas po yung tubo. Sumingaw. Ngayon, habang sumisingaw siya, nakabukas yung 3 stove, takbuhan lahat ng crew. And then ako, pagsilip kong ganon, isa lang po yung nasa isip ko, Panginoon, ibibigay mo sa akin yung tundo. Hindi ako mamamatay dito. Lahat sila nasa labas, tinatawag nila ako, nagkakagulo. Lumapit ako sa tubo. Sabi ko, Panginoon, karpentero kay. Kaya mong ayusin to. Inawakan ko, sabi ko sa pangalan ni Jesus, wala pa akong sinasabi. May nakita kaming lahat na parang nagtakip doon sa tubo. Huminto po yung singaw. Ngayon, may gulo na sa isipan ng mga tao ngayon. Makakalipas po ang ilang linggo or ilang buwan, may tinatawag po sa Jollibee na henny penny, which is lutuan ng manok. Ang henny penny na ito, pagkatapos mo salangan yata ito ng 3 hanggang 4, kailangan mo nang ipilter yung mantika. May pilteran po sa babayan. Lahat po kami doon pioneer. So, ibig sabihin, yung mga gamit, bago. Ito pong isang kasama ko, si Ken, lagi po kami nagkikita and then napagkikwentuhan pa rin namin hanggang ngayon, which is masaya siya. Parang sabi niya, utang na loob ko sa yun. Ito pa, binaba niya yung mantika. Hindi niya pa po pala na itataas yung mantika dun sa lutuan, na-on niya na. Ang problema, yung apoy nitong henny penny, 350 degree Fahrenheit. Sobrang init. Ang nangyari po, nangamoy pyesa, nangamoy wire. Nung oras na yun, naka-break po ako. Break, as in wala po ako doon. Kumakain akong ganyan. Nagkagulo. Sunog po lahat ng pyesa ng henny penny. Pumunta yung mga maintenance, pagkatapos, pagtingin nila, lahat sila ang sagot. Wala ng pag-asa. Bakit? Sunog na lahat ng pyesa.
Eto na, kumakain ako. Gustong gusto ko sa lahat na nakakarinig ako ng salitang wala ng pag-asa. Kasi dun papasok ang Panginoong Hesus eh. Amen. Kumakain ako, sabi ko, okay, Panginoon, eto na yun. Labas ako, alam niyo po yung, eto na, parang pelikula, parang slow mo yung paglalakad ko talaga. Tinginan sila, alam nila, parang may magagawa ang Panginoon, naniniwala na sila eh. Nakita ko po yung nakasira ng hinipeni, nakaupo sa sulok, dahil ang sabi ng may-ari, pagtatrabahuhan mo, bayaran yung hinipeni, which is kalahating milyon. So, ibig sabihin, kahit matanda ka na, hindi mo pa rin mababayaran magtrabaho dito yan. Nakaganon po siya eh. Sabi ko po, paghawak ko sa hinipeni, sa pangalan ni Jesus, sinisigaw ko, naririnig nila lahat, sa pangalan ni Jesus. Inon ko lang, titit, tumunog. Pagkatapos po yung hinipeni, gumana. Gumana. Talunan po silang lahat, niyakap nila akong lahat. Ako po, gulat na gulat ako eh. Hindi ko alam sasabihin ko, pero syempre, hindi ko pinapahalata. Oo. Pero deep inside, gulat na gulat po ako. So, eto na, yung mga opening sa trabaho namin. May closing po ang Jollibee. Jollibee po yun eh. Yung opening, tumanggap na sa Panginoon. Eto na, lumipas po ang mga ilang buwan. May kaibigan po ako sa opening. Ang pangalan niya, Julo. Jolo po, Jolo. Kaya po Julo tawag ko sa kanya kasi sobra pong comedy niya eh. Sobrang mahal na mahal ko po yun. Tapos kaya po yung salita niya parang may accent na. Kunyari po ako, Emat. Pag tinawag ng mga ibang mga kaibigan sa probinsya, Imat. Ganun po eh. Siya, ang tawag ko sa kanya, Julo. Kasi ang tawag niya sa akin, Imat. So, eto na. Opening po kami, opening. Kasi po, close kami sobra eh. Pagpasok ko, sabi ko na kasi bangot siya. Julo, okay ka lang? Niirapan niya akong ganun. Sabi ko, problema nito. Mga ilang minuto, nakita ko, tumutulo po yung luha niya. Sabi ko, Julo, okay ka lang? Pinakita niya sa akin yung cellphone niya, ang text ng asawa niya, wala na si baby. Sabi ko, paano wala na? Mat, kinambulsyon anak ko. Oh, ba't pumasok ka pa? Pumasok ako dito para sabing ipag-pray yung anak ko. Kaso, patay na siya eh. Napag ganun ako. Sabi ko, si pastor ang kailangan dito. Patay na to eh. Pang ano lang ako eh, pang sipon, ganun, pang lagnat. Pero napakalinaw sa Bible eh, we can raise the dead eh. In the name of Jesus, hindi naman tayo mabuhay, si Jesus eh. At kung uulit-ulitin natin itong Bible, sabi ng Panginoon, makakabuhay tayo ng batay eh. So, ang ginawa ko, pinatawag ko silang lahat, yung mga opening na tumanggap sa Panginoong Jesus, tara mag-pray tayo. Yung bata nasa ospital, patay na. Text ng asawa, patay na. Sabi ko, Panginoong Jesus, salamat po, ikaw ang buhay. Ako po ay sumasalita ng buhay, dumaloy sa anak ni Jolo, pinalalayas ko ang spirito ng kamatayan sa pangalan ni Jesus. Si Jolo nakatingin sa orasan, 7 o'clock to 7:05. 5 minuto daw po akong nagpe-pray. Sabi ko, sige, Jolo, puntahan ka na sa asawa mo. Talaga? Punta siya. Hindi na po siya bumalik ng araw na yun. Kinabukasan po, niyakap niya ako. Bakit? Ito po ang kwento niya. Pagsakay niya ng jeep, mapayapa lang daw po yung puso niya. Pagbaba niya ng ospital, takbo siya sa room ng anak niya. Yung asawa niya, hinarang siya kasi hindi alam kung anong sasabihin. Ginilid niya. Sabi diyan. Pagkagilid niya, yung pintuan, binuksan niya. Hindi siya sa anak niya nakatingin siya sa doktor. Sabi niya, Dok, yung anak mo, ito na, okay na. Hindi, Dok. Anong oras po nag-respond yung anak ko? Around 7 o'clock to 7:05. And then yun po yung oras na nagpe-pray kami. Hallelujah. 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 Buhay ang Panginoon. Ngayon po, Amen. kung gusto niyo po, Praise ito God. po, Pastora, inihingan niyo po ako ng word na pwede ko pong sabihin sa inyo. Sabi po sa Bible in Greek word, ito po si Jesus po ang akala ng iba bumubuhay sila ng patay kasi Diyos siya. Pero sabi po sa Bible, in Greek word, in-empty ni Jesus yung sarili niya, which is kenosis. Kenosis. Emptying himself. At pagkatapos, paano emptying himself? Sa Philippians 2:5-8, sabi doon, hinubad ng Panginoon yung pagiging Diyos niya at sinuot niya yung pagiging alipin. O paano siya nakakapagpagaling ng may sakit? Sabi sa Bible, sa Acts 10:38, how God anointed Jesus with the Holy Spirit. Ito po yung malapit doon. Nung tinanggap natin ng Panginoong Yesus, tinanggap din natin ang banal na Espiritu, which is, yun yung nabubuhay sa Panginoong Yesus nung panahon na yun.
The same Holy Spirit na nabubuhay kay Jesus is the same Holy Spirit na nabubuhay sa atin ngayon. Nung linggo po, may napag-pray kaming stroke, hindi makapagsila. Pag-pray ko po, nakapagsalita. Nung Monday, may nakasabay ako sa jeep, bagsak yung kanang katawan. Pagka-pray ko po, sa pangalan ni Jesus, naiangat. Bakit? Ako ba yun? Hindi eh. Si Jesus yun eh. Amen. Ito po, last na. Sabi po sa Bible, we are created in God's image. Tama po. Ngayon po, in God's image, sa Bible, sabi po doon, in Latin word, sabi dito, imago Dei is the Latin phrase which means image of God. We are created in God's image eh. Hindi naman po pinag-aralan ni God magmahal, siya po yung pag-ibig. At kung ngayon galing tayo sa Diyos, tayo po yung pag-ibig ng mundong ito eh. Ang problema tayong mga Kristiyano, ang nangyayari, napakalambot ng puso, kala nyo sibuyas. Ito po, huli na po Dito po ako magtatapos. Ito po yung ina-impress sa akin ng Panginoong sabihin. Isang beses po naglalakad kami ng kapatid ko sa gilid ng simbahan. Nakita po namin may bumagsak na may epilepsy. Nagkakaguluhang tao, nakita ko ina-epilepsy lahat, kinakagat nila yung daliri sa paa. Ayoko pong sharean. Ayoko pong makialam. Dahil may mga kakilala po akong naroroon na kung saan nilalait yung pagiging Kristiyano ko. Nasasaktan po ako. Pero nung naig sa akin yung boses ng Panginoon, patungan ko ng kamay. So ang ginawa ko, pinatungan ko ng kamay, sabi ko sa Panginoon, sabi ko sa pangalan ni Jesus, kapayapaan, dumali sa'yo, kagalingan. Huminto yung pangingisay nitong lalaking bumagsak at pagkatapos nagtinginan sa akin yung mga tao. So sobrang gulat ko, napatayo na lang po ako, naglakad ako palayo. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat, sinamahan mo ako. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa akin, sobrang linaw. Matt, huwag kang masaktan sa tao. Masaktan ka para sa tao. Nakukuha nyo. Kadalasan minsan, hindi tayo makapag-share ng gospel dahil nasasaktan tayo sa pwedeng sabihin nila. Pero ang sinasabi ng Diyos sa atin, imbis na masaktan tayo, sa kanila, masaktan tayo para sa kanila. Bakit? Saan sila pupunta kapag di nila nakilala ang Panginoong Hesus tapos namatay sila? Wow. Yeah. So sa mga nanonood po, lahat po tayo may assignment at yun ay ipamahagi ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Ito po ang pagkakatawag sa atin, number 1, the Great Commission. Sabi ng Panginoon, go. Hindi po natin kailangan mag-aral. Sabi nga ni Pablo, alam niya lahat eh. Pero hindi naman yun yung pinapangaral niya. Ang pinapangaral niya, si Jesus. Si Jesus lang po, mga kapatid. Maitaas, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor, sa pag-imbita. At masaya po ako na maipagmalaki ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko. Siya to lahat. Apart from Him, I am nothing. Totoo lang po. Yun po. Salamat po. Pagpalain po lahat tayo, kayo po lahat ng mga nanonood. Ito po ang aking dalangin. Lahat po ng napakinggan ninyo, yung pagkakagamit sa akin ng Panginoon, ay gawin din po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Thank you po. God bless po. Amen. Amen. So mga kaabangers, muli, no? The greatness, the awesome God, ang ating natunghayan. Totoo yan eh. We are a vessel, no? Tayo ginagamit ng ating Panginoon. At salamat sa buhay ng ating guest ngayon, ng ating kapatid, Kamanggagawa. At ako'y naniniwala na marami pa po tayong makikita at makikilala na katulad po. No po, huwag po tayong tumigil, magtiwala. No? Sabi niya kanina, no? Gustong-gusto kong marinig yung salitang wala ng pag-asa. Amen. At yun yung nakaka-challenge pagdating sa kanya sa pananampalataya. Totoo, naalala ko tuloy yung palagi nating sinasabi. When does faith begins? Faith begins when possibility ends. At nakakatuwa kung paano kumikilos ang Diyos at paano ginagamit ng ating Panginoon ang mga tao na dating ang buhay ay nasa dilim, na halos gusto niya nang mamatay, kitlin ang buhay, pero hindi. Ano man ang nasa puso mo, sabi ng Panginoon, ang purpose ko sa iyo ang masusunod. Sabi sa Proverbs 19:21. Woo! Mga ka-DLS, mga ka-abangers, muli, isang bare bone, no? Talagang bare bone story ang narinig natin sa ngayon, sa hapong ito. At bago po tayo magwakas,
ano po, sama-sama po tayong, sabay-sabay po tayong manalangin at hihilingan po namin kayo, Kuya Emat, na po, na manalangin po, ipanalangin po natin ang ating pong platform, ang DLS, na nawa, marami pa pong buhay ang maihayag sa ating pong programa. Pang mapakita pa natin kung gaano hanggang ngayon kumikilos ang banal na spirito sa buhay natin. Amen. Sige po. Sige po. Panginoon, maraming salamat po. Dahil Lord, ikaw to lahat eh. Amen. Lord, wala kaming maipagmamalaki. Yes, Lord. Wala kaming maiyayabang, Panginoon. Lord, ikaw to eh. Panginoon, patawarin niyo kami sa mga pagkakataon na minsan na ikakahon namin yung kakayahan ninyo. Na minsan hindi na namin namamalaya na relihiyon na, Lord eh. Pangalan na ng church namin o pangalan na lang namin yung inilalaban namin, Panginoon. Lord, patawad po sa mga ganitong pagkakataon na parang, Lord, parang spotlight na yung gusto namin, Lord. Mic na yung gusto namin. Stage na. Pero Lord, ito po lahat ay about sa'yo, Lord eh. Na ikakahon namin yung kakayahan mo dahil doon, Lord, unti-unting nawawala yung paniniwala namin sa kakayahan mo. Pero Panginoon, higit pa, Lord, sa kaya naming isipin, higit pa sa kaya naming imaginein, Lord, yung kaya mong gawin basta maniwala kami sa iyo eh. Lord, sa Bible, sabi ninyo kapag hiningin namin na gawin sa ganitong pagkakataon, Lord, ibibigay mo. Kaya Lord, lahat ng nanonood dito naniniwala ako, Lord, may gutom din. Gutom itong mga ito. And Lord, masaya ka na nakakakita ng mga tao, na mga anak mo na nagugutom sa'yo. Lord, this is my prayer, Lord. Lord, encounter niyo po ang bawat isang mga anak mo na ito. Lord, mangusap ka sa mga puso nila na kami po ay tinawag ninyo sa revival, Lord. Hindi mo kami tinawag para maglaro lang bilang isang Kristiyano na okay, nakapag-church na ako ng Sunday, may babaunin na ako ng Monday hanggang Saturday. Lord, meron kang matinding gustong iparanas sa amin eh. Meron kang isang matinding gustong ipakita sa amin. Panginoon, gusto mong iparanas ang kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa amin. Ayaw mo, Lord, na para kaming ito lang, ganito lang, Kristiyano ako, born again. Lord, bigyan mo kami ng katapangan, ng boldness na maipakita, nasa trabaho man kami, nasa school man kami, nasa lansangan man kami. Lord, paano kung naroroon ka, anong gagawin mo? Lord, panigurado ko, mamahalin mo ang lahat ng taong ito. Kaya Panginoon, dalangin ko po na kung paano tumitibok ang iyong puso. Lord, ganun din tumibok ang aming mga puso. Lord, na kung paano ka mag-isip, Lord, ganun din kami mag-isip. Kaya nga sabi sa Bible, we have the mind of Christ. So Lord, I release, Lord, yung fire, Lord, I release, I impart, Panginoon, I declare an impartation of the anointing. Lord, kahit double portion sa kanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Lord, gamitin niyo sila to heal the sick. Lord, gamitin niyo sila para mag-share ng gospel. Lord, boldness, Lord, courage sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga kapatid ko na nanonood dito ay patuloy na ma-encounter pa ang love mo. Lord, kapag nag-share kami ng gospel, hindi naman kami nauubos sa halip, mas napupuno pa kami. Kaya Panginoon, maraming salamat po dahil pinili mo kami. Maraming salamat po dahil tinawag mo kami. And Lord, let your kingdom come wherever we go sa buhay namin ito. And Lord, punuin mo kami ng pag-ibig ang aming mga puso, ang puso ng mga kapatid kong ito, kahit ang programang ito, patuloy Lord na gamitin mo to advance your kingdom para makatouch ng mga buhay ng mga tao, Panginoon. Lord, muli binabalik namin sa iyo ito lahat. Tinataas namin sa iyo lahat. Lord, kung wala ang presensya mo sa mga gantong gawain, Lord, walang silbi, walang kwenta. Kaya Panginoon, salamat po dahil Lord, ang presensya mo ay nasa amin. Ang presensya mo ay naririto ngayon at muli binabalik namin to sa iyo lahat. And Lord, salamat pong ulit. Palayan niyo po sila Pastor Walter, pati ang kanyang mga kasamaan at ang kanilang gawain na ito, na daily life sharing. Pagpalayan ninyo ang mga kapatid na nanonood. Lord, we pray for revival in the Philippines in the name of Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, thank you, Lord. Salamat po sa inyo. Salamat po. Salamat, no. Glory to God sa buhay mo, Pastor Emma, no. At again, we saw the hands of God in your life. Maraming salamat po. So, sa ating pong bukas po, kung meron po tayong flyers, pwede po nating maipakita. No po. Ang ating pong topic for tomorrow,
Yan. Submitting to the Lord. Yan. Sama-sama po tayo ulit bukas. Ano po? Alas 2 hanggang alas 4 na. Amen? Sige po, muli, Thank you. in behalf of our senior pastors, Pastor Dong and Pastor May, ano po, ito po si Pastor Walter Faustino na nag-iiwan sa inyo. Kasayapahan ng ating Panginoon, kalakasan sa ating paglilingkod. Maraming salamat po. Pastor Emma, maraming salamat. God bless everyone. Salamat din po. God bless po. Amen.